Ang katahimikan ni San Jose ay isang aktibong katahimikan. Hindi siya masalita dahil ang kanyang gawa ang malakas na mensahe niya sa mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus ang tinatawag na Kristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay silence. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong page na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate, nag-attend ng ating online recollection last Sunday. Thank you so much po. At ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang dakilang santo, isang ama, isang asawa, isang manggagawa, at yan ay walang iba kundi si San Jose. Mapapansin po natin na sa Biblia, sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo, napakatahimik ni San Jose. Gaputok ay hindi nagsalita. Ibig sabihin ba ay walang kwenta, walang halaga, walang saysay ang buhay at pagkatao ni San Jose sa kwento ng kaligtasan, sa kwento ng ating Panginoong Jesus? Hindi po. Actually, the silence of Joseph was his greatest contribution in the salvation history. Ulitin ko po yun. Ang katahimikan ni San Jose, ang kanyang pinakamahalaga at pinakadakilang bahagi sa kwento ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang kanyang katahimikan ay hindi passive silence o yung katahimikang walang ginawa, kundi ang kanyang katahimikan is an active silence. Katahimikan dahil marami siyang ginagawa. At ano nga ba ang ginawa ng patrong ito na si San Jose? Lahat ng ginawa niya, siya nagtrabaho, siya araw-araw na nagnilay at tumupad sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang mga ginawa ay para kay Maria at kay Jesus. Yung buhay niya ay nakasentro sa kanyang mag-ina. Imagine every day, siguro kung tayo nasa sitwasyon niya, we are so blessed to see the Son of God
in their midst. Yung araw-araw niya nakikita ang anak ng Diyos was really amazing. Siguro kay San Jose, araw-araw siyang namamangha. Araw-araw siyang na-amaze at nagugulat dahil sa mga surprises ng Diyos. Araw-araw siyang excited. Araw-araw siyang gustong magtrabaho dahil alam niya na si Jesus ang anak ng Diyos. At ganun yung pagmamahal niya kay Maria dahil tinanggap ni Maria yung kalooban ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos. Imagine yung saya, yung fulfillment sa puso ni San Jose na nabigyan siya ng pagkakataon, pinili siya ng Diyos na maging asawa ni Maria at maging ama ng Panginoong Jesus. Every day, he reflected. Every day, he worked for them. Hindi siya karapat-dapat. Sino siya para magtrabaho, no? Para sa Diyos. Paglingkuran ang anak ng Diyos. Imagine that. That great opportunity. Kaya nga, araw-araw, pakiwari ko, si San Jose was full of wonder and awe. Always amazed, no? Kaya yung kanyang ginagawa, kahit siguro mapagod siya, hindi siya magsasawa. Kaya nga yung silence ni San Jose, yung katahimikan ni San Jose, was not only an active silence, but a contemplative silence. Every day ay nagko-contemplate, nagninilay, nagbubulay-bulay. His silence was a contemplative and an active silence. Siya ay modelo, no, ng lahat ng mga tatay, mga asawa at mga manggagawa. Mahalaga na tularan si San Jose, yung kanyang mga halimbawa, bagamat siya'y tahimik, dahil siya'y nagninilay, dahil siya'y gumagawa para sa Diyos. Sana, tulad ni San Jose, we work for Jesus and for Mary. Just like Saint Joseph, we contemplate every day the presence of Jesus in our life. Yung presensya ni Jesus. At kapag tulad niya, araw-araw tayo nagninilay sa presensya ni Jesus sa gitna natin, sa buhay natin, magkakaroon ng kahulugan lahat ng ating ginagawa. Magkakaroon ng saysay kahit yung ating mga sakripisyo at mga hirap sa buhay. Because we do it for Jesus. Lahat ng ginawa ni San Jose ay ginawa niya para kay Jesus at siyempre para kay Maria. Mga kapatid, sa araw na ito na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose, hilingin natin na matularan natin ang ilan sa kanyang mga kaugalian, yung kanyang mga virtues, yung kanyang kabanalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway matularan namin si San Jose, yung kanyang kabanalan, kabutihan, yung kanyang katangiang naglapit ng husto sa iyo at nag-alaga sa presensya ni Jesus sa bandal na mag-anak. Naway maingatan namin sa aming puso at sa aming buhay ang presensya ng iyong anak na si Jesus at aming Panginoon sa gabay ni San Jose. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.